Hello mga Spooky Dolls! So ito na nga po yung ikatatlong araw ng ating pong 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko na kung saan magbabasa po ako ng mga spooky stories for 31 days sa December. So pero bago po natin simulan yung kwento natin para sa gabing ito, magbubukas po muna tayo ng ating pong Advent Calendar. Okay, ayan. So naisip ko ipapakita ko sa inyo yung Advent Calendar since di ko siya mapakita ng maayos kapag naka-front face na camera. So ayan po. So buksan natin yung para sa ika-third day para makita nyo kung anong itsura niya. So ito pa yung ano niya. Yan. So hopefully makuha ko siya kasi kahapon nadurog. Kasi nga masyado yatang matagal na nakalabas yung chocolate. Ang hirap naman ito dukutin. Ayan. So star siya ngayon na shape. So kakainin ko na to. And then magbabasa na po tayo ng kwento. Ang pamagat ng kwentong ating babasahin para sa gabing ito ay Namamatay na Payaso. Minsan sa isang taon, kung magdiwang ng pista ang mga baryo sa aming probinsya. At sa piyestang ito, pinagdiriwang ang araw ng mahal na puon. Gaya ng mga tradisyonal na pistahan sa iba't ibang lugar, meron mga nakasabit na banderitas sa mga lansangan, mga samot-saring pakulo at palaro, at syempre, ang perya sa mga baryo. Taong 1987, 7 taong gulang pa lamang ako noon. Natatandaan ko pa ang papalapit na pista sa baryo namin. Meron na raw peryang dumating. Tuwang-tuwa yung mga kalaro ko. Masarap daw kasing sumakay sa mga tsubibo, lalo na sa Caterpillar ride. Yung isang kaibigan ko naman, enjoy na enjoy daw siya nang sumakay sila ng tatay niya sa horror train. Grabe daw yung takot nila dahil marami talagang monsters sa loob ng tunnel na dadaanan mismo ng train. Nainggit ako sa mga kwento nila. Hindi kasi ako pinayagan na sumama sa kanila para pumunta sa lugar na medyo may kalayuan sa bahay namin. Minsan, naiinis ako. Nagtatampo. Solong ano kasi ako, kaya medyo mahigpit sa akin ang aking mga magulang. Sa katunayan, malapit na ako mag-8 taon noon, pero hindi pa rin ako nagkakaroon ng kapatid. Narinig kong minsan na hirap daw talaga magbuntis yung mami ko. Muntik na nga raw akong malaglag nung pinagbubuntis niya ako. At dahil nga nag-iisa lang akong anak, lahat ng laruan at damit na gusto ko, na ibibigay sa akin. Pero hindi naman ako spoiled eh. Pagdating sa pagdidisiplina, strikto ang magulang ko. Madalas pa akong paluin kapag may nagagawa akong hindi maganda. Kaya nga kapag sinabi nila na huwag akong lumayo ng bahay, hindi talaga ako lalayo. Masama kasing magalit ang aking daddy. Araw ng Sabado, pagkatapos kong manood ng TV, lumapit sa akin si Mami. Samahan mo ko mamaya, magisimba tayo. Opo. Pero ma, di ba every Sunday yung mass? Tanong ko sa kanya. Meron din kapag Sabado ng hapon, anticipated mass yung tawag sa ganung misa. Kaya pagkatapos mo maglaro mamaya, gumaya ka na ha. May lakad kasi kami ng daddy mo bukas, kaya ngayon na tayo magsisimba. Paliwanag ni Mami. Pagkatapos kong manood nga ng TV, gumayak na ako. Dumating kami sa simbahan bago mag-alas 5 ng hapon. Ilang minuto pa ang lumipas at nagsimula na nga ang misa. Tahimik lang ako nakikinig sa pare, pero ibang naiisip ko. Nadaanan kasi namin yung perya kanina. Naalala ko yung mga kwento ng aking mga kalaro. Parang gusto kong ayain yung mami ko doon at sana pumayag siya. Tapos na yung misa. Naglalakad na kami ni Mami palabas ng simbahan. Malapit lang ang simbahan dun sa perya. Kinabahan akong magsalita. Mami? Yes? Sagot ni Mami. Pwede po ba Anong pwedeng ano? Pakli ni Mami. Ma, pwede po bang ipasya niyo po ako sa perya? Kahit sandali lang po. Kasi kapag nagkukwento yung mga kalaro ko, wala akong masabi eh. Hindi ko pa kasi alam kung ano bang meron dun sa loob ng perya. Paliwanag ko na may halong kaba pa rin. Yun lang pala. O sige. Natatamang sabi ni Mami. Siyempre naman, tuwang-tuwa ako.
Sumakay muna kami sa Caterpillar ride. Panay ang sigaw ko. Pagkatapos nun, sa Chubibo naman. Nakakalula pala doon pero enjoy pa rin. Alam ng mami ko na masayang masaya ako dahil na-experience ko yung mga ginagawa ng ibang mga bata. Oh, hindi ka pa ba nagugutom? Tanong ni mami. Medyo po ma. Sagot ko sa kanya. O sige, kumain na muna tayo. O dun tayo. Sabay turo ni mami sa isang food stand. Kumain kami ng hotdog sandwich. Nakadalawa yata ako. Lalo akong nabusog sa soft drinks. Oh, nag-i-enjoy ka ba? Tanong ni mami. Opo ma, thank you po. Sagot ko sa kanya. O basta ba lagi kang mabait at masunurin, sigurado dadalhin kita ulit dito sa perya. Natatabang pangako ni mami. O, saan mo pa gustong sumakay? Isa na lang po ma, doon po tayo sa horror train. Pakiusap ko. Ha? Naku, ayoko yata doon. Para nakakatakot eh. Kontra ni mami. Halos lahat kasi ng rides sa sakyan na namin. Hindi ko naman gusto sa carousel kasi parang puro maliliit na bata lang naman ang sumasakay doon. Bagamat nakakatakot, gusto ko talagang masubukan yung horror train. Sigurado may kukwento na ako sa mga kalaro ko kapag nakasakay na ako doon. Mami, may mga ibang bata naman pong sumasakay doon oh. Gusto niyo po, ako na lang po yung sasakay. Hintayin niyo na lang po ako dun sa may exit. Sabi ko habang nila ko yung braso ng mami ko. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong sa akin ni mami. Opo, marami naman pong nakapila dun oh. Sagot ko. O siya, sige, hintayin na lang kita dito ha. Pagpayag ni mami sa akin. So pumila na nga ako. Ilang minuto pa, lumabas na yung train mula sa tunnel. Nakakatakot ang itsura ng background nito. May mga larawan ni Dracula, ni Frankenstein, mayroon mga aswang, kapre, at kung ano-ano pang nakakatakot na creatures. Gusto ko na sana mag-back out, kaso nandun na ako eh. Bahala na. So sa bandang likod ako umupo. May kahabaan din yung tren. Kahit na sa tingin ko, marami ang nakapila kanina, hindi pa rin pala sapat ang bilang ng mga bata para mapuno ang tren. Kring! Tumudog na yung bell. Umandar na nga ang train. Kabado ako. Chug 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 chug. Nakakangilo ang tunog habang tumatama sa riles ang horror train. Biglang dumilim nang pumasok na kami dun sa tunnel. Para talagang kuweba. May nakabiting mga paniki sa gilid, mga kalansay at mukha ng black bear na parang kakain ng tao. Biglang may tumiling babae sa loob ng tunnel. Nagsisigawan ng mga bata. Sumigaw din ako na biglang may bumabas na kamay dun sa kuweba. May mga monster sa loob na talagang nakakagulat. Ayoko na. Natatakot na talaga ako. Tinakpan ko ng dalawang kamay ang aking mga mata dahil baka may makita pa akong masigit na nakakatakot. Patuloy pa rin yung sigawan ng mga bata sa loob ng tunnel. Naku, sana makalabas na kami. Bulong ko sa aking sarili. Walang ano-ano, parang may naramdaman akong tumatawa sa aking likuran. Isang boses ng lalaki na medyo malat. Nakakatakot ang tawa niya. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran. Pabilis na pabilis yung tibok ng dibdib ko sa sobrang kaba. Parang nahihirapan na akong huminga. Psst! Bata! Psst! May tumatawag sa akin. Ganun na lamang yung kilabot ko na makita ko ang isang clown na kakaibang itsura sa lahat. Kalbo ito at namumuti ang muka. Namumula rin yung labi niya at parang may tumutulo mula sa kanyang bibig. Nakaupo ang clown dun sa may likuran ko. Pero wala naman siya kanina sa lugar na iyon. Bigla akong hinawakan ng mahigpit sa braso noong payaso. Tumatawa siya ng malakas at nakalabas ang kanyang mga ngipin. Hehehehehe. Nakakapangilabot na tawa ng payaso. Hindi na kaya ng isang batang tulad ko ang ganong klase ng takot. Naiyak na ako sabay tawag sa aking mami. Nang huminto na yung train, sinalubong ako ni mami.
Mabilis akong yumakap sa kanya. Umiiyak. O bakit? Ano nangyari? Napano ka? Nag-aalalang tanong niya. Mami, tinakot po ako ng clown sa loob ng tunnel. Humahagulgol na sabi ko. Ha? Sinaktan ka ba niya? Gulat na tanong ni Mami. Umiyak pa rin ako pero hindi na ako makasagot. Hindi ko akalain na magiging reaksyon ni Mami. Hinila niya ako sa baka sumugod sa dalawang lalaki na nag-ooperate ng train. Hoy! Ano bang meron sa loob ng train na yan? Bakit sobra yung iyak ng anak ko? Okay lang natakutin ninyo dahil horror train yan. Pero bakit may kasastong braso ng anak ko? Sinaktan daw siya ng clown sa loob. Galit na sabi ni Mami. Nagkatingin na naman yung dalawang lalaki. Pasensya na po ma'am. Pero sigurado po ba kayong clown yung nakita ng anak ninyo? Tanong ng isa sa kanila. Tinignan naman ng lalaki yung braso ko. Sabihin mo nga sa akin, Pogi, kung ano yung nakita mo dun sa loob at kung sino gumawa sa inyo yan para makausap ko yung kasamahan namin. Tanong ng isang operator. Clown po. Nakakatakot po yung itsura niya. May tumutulo po sa kanyang bibig. Parang dugo. Wala naman po siya kanina nung sumakay ako. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang po siya napunta dun sa likuran ko. Tawa po siya ng tawa. Hinahawakan niya ako na para niya akong kakagatin. Buti na lang po't biglang nakalabas na ng tunnel yung train. Salaysay ko. Nagkatinginan ulit yung dalawa hanggang sa kinausap nila si Mami. Ma'am, kung clown po ang sinasabi ng anak ninyo, wala po kasi kaming kasama sa loob na nakakostume ng clown. Isa pa, hindi po sila sumasakay ng train habang umaandar po to. Nananakot lang po yung mga kasamahan namin at nakatago lang sa gilid ng tunnel. Kahit po i-check nyo pa. Paliwanag ng lalaki. Hoy, kung ganun, sinasabi nyo ba nagsisinungaling tong anak ko? Samantalang nasaktan na nga siya? Galit na wika ni Mami. Huminga ng malalim yung lalaki bago nagsalita. Ma'am, hindi po sayo naman naming maniwala. Tatapatin po namin kayo. Kinikilabutan po ako sa kwento ng anak ninyo. Paliwanag nung lalaki. Anong ibig mo sabihin? Tanong ulit ng Mami sa kanya. Isang taon na pong nakakaraan. Isa po sa mga clown dito sa circus yung napatay. Napag-alaman po ng mga pulisya na isa palang kriminal yung payaso na yun sa probinsya na kanyang pinanggalingan. Isang kidnapper ng mga bata. Pumunta siya sa lugar na ito at nag-apply bilang isang clown. Kaya pala lagi siya nakadisguise para kumita siya ng pera at makapangidnap ng mga bata. Nang hulihin po siya ng mga pulis, nanlaban nga po siya kaya napatay. Kwento ng operator. Diyos ko! Anong klase bang mga tao yung kinukuha niyo sa ganitong trabaho? Dapat sana sinusuri niyong mabuti dahil puro mga bata halos ang mga pumupunta dito. Pahabol pa ni Mami. Humingi ulit ng dispensa yung dalawang lalaki sa amin. Pauwi na kami. Binilhan na lang ako ni Mami ng cotton candy para hindi na ako umiyak. Hindi ko talaga makakalimutan ang unang gabi ko sa loob ng perya. Palabas na kami ng gate nang lingunin ko ulit yung horror train. Kitang-kita ko ulit yung payaso. Kinakawayan pa niya ako na para bang nagpapaalam sa akin. Parang hindi siya nakikita ng operator at ng mga bata doon. Sobrang takot na naman ang naramdaman ko kaya kinalapit ko yung mami ko para ituro yung payaso. Pero bigla na lang itong nawala. Okay, so yun yung kanyang kwento regarding po sa kanyang experience sa isang clown. Honestly, hindi rin ako natutuwa sa mga clown. Hindi ko sila gusto, natatakot ako sa itsura nila. Yung para bang white na mukha, tapos pulang-pula yung bibig. Tapos, basta hindi ko gusto yung itsura ng clown. Ayaw ko rin sa kanila personally. Wala naman akong, hindi naman ako sa kanila na yung sa trabaho nila. Pero alam nyo, hindi ko talaga type yung itsura nila. But anyway, okay, so masasabi ko lang doon, ingat na lang tayo palagi. Kasi malay natin, maka-experience tayo ng isang killer clown. Alright, so yun lamang po guys. So ito po yung ating pangatlong araw ng 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Abangan nyo po bukas ang ating pong pang-apat na kwento. Okay, 31 days po ito. Hopefully, palagi po kayo manood dito sa kwentong Aswang at Babalagan.
So Merry Christmas guys, God bless, kita-kita po tayo ulit bukas.